Mga mahal, minsan pa tayo tumayo, pagbibigay galang sa banal na salita ng Diyos. Dadalhin po sa atin ang ating mga sa hapong ito, ating beloved ordained preacher, Andy Villas. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! God bless you, ating beloved Brother Tuto Salino. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mahina yung praise the Lord niya. Yung busog na praise the Lord. Yung revive na praise the Lord. Amen. 31 years na eh. Praise the Lord. Yun. Mga minamahal, first of all, the highest praise, glory and thanksgiving and majesty only to our loving God. There is doing Savior. Give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist with us the middle and time prophet of our loving God. And we will remember and cherish the blessed memories and precious teaching our beloved son pastor, Linaco Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And this day, we have a special guest from the Lord. So we're so lucky and happy that we have been with us, so beloved Bibiliana, Kim, Galvez po, nakarating dito na maluwalhati. Salamat sa ating Panginoon nga nakapiling nila ating mga kapwa manggagawad, Brother Noel, Manyuhon, CJ. So, maraming station sa Manila, sabay-sabay. Pero talaga na-divide ang mga beloved children, mga apo. No? Nabisita po tayo. Kasi Surigao City, hindi po pwede ito, memorable ito. Ditong Surigao, lugar ng ating beloved parents in the Lord. At ang beloved Pastor, Mama Dear. Kaya dapat tayo matutuwa ang until now, 31 years na. Dito pa rin tayo. We're celebrating this awesome power of God in our life since we met the Lord until now. Dapat matuwa, magalak tayo. Para wala kayong katuwaan. Para wala ka mo kalipay. Mahina ka mo magpalakpak. Mahina kayo sumigaw. Singgit, hallelujah! Yan ang dapat. Amen? Kaya kung hindi dahil sa habag ng Diyos at sa unang dalangin at beloved Mala Pastor, Mama Dear, hindi tayo makaabot ng 31 years. Diba? Iba-ibang pagsubok dumaan sa buhay natin. Grabe, still, we are here. Today, nag-celebrate tayo ng 31 Diyos, kami pinagpala tayo, palakpak ng malakas. Amen? Okay, as we pray, opo na kailang Diyos, maraming salamat for this great opportunity and privilege given to us today, Lord. You bring here safe with the beloved children, and all co-workers, my family, my beloved brethren came from different station, especially here in Surigao City and Surigao del Norte, at somewhere other places sa mga baguhan nito ngayon. Maraming salamat, Lord. Kaya sinamahan mo kami, umpisa pa hanggang ngayon, damang-dama namin pasensya. So I beseech you, God, to praise and win the servant, to live with the best of the brethren, to the first lady, Pastor, Mama Dear, all beloved children, and with me. Because I cannot do anything without you, my God. Thou art only my wisdom, my understanding, Lord. Open the mind, understanding of the brethren, especially the new ones, Lord, right now. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Magkabalik na po tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Alam ko naman, mag-unawa naman tayo ng Tagalog. Amen ba? Tagalogin natin kasi naka-live streaming po tayo. So we are so great. Beloved mga beloved children, nanonood ngayon sa ibang lugar, baka sa Amerika, nabo tayo, beloved Tate, beloved Mr. James Woods, somewhere in other countries, sa lahat ng mga viewers po natin, dito tayong lahat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So mamilal sa araw na to, makinig kayo. Alam niyo po, habang nag-celebrate tayo ng mga anniversary crusade, ginagawa natin ito dahil ito po isang ginatawag na wake-up call sa bawat isa. Ano ibig sabihin ng wake-up call? Parang gigisingin tayo. Kasi minsan sa tagal ng paglilingkod natin sa Panginoon, para bagang natutulog na ang ating mga panampalataya. Natutulog na yung ating mga isipan, yung ating mga paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nawalaan na tayo minsan ng malay, para bang
Hilang-hina na tayo. Hindi tayo makapalakpak, hindi tayo makataas ng kamay, hindi tayo makasigaw, para napakalayo ng presensya sa atin. That's why today is a wake up call for us. Palakpakan po natin ang ating magising na po tayo. Amen? Kaya hindi pakibasa in Romans chapter 13, verses 11 up to 14. Sundan niyo ako, mga minamahal, makinig po kayo upang lahat tayo po ipagpapalain ng ating Panginoon. Romans chapter 13, verses 11 up to 14. Microphone po, kindly lang. Ayan na lang. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po, girahin mo nitong mic para makabasa siya. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po sa aklat ng Roma, Kabanata 13, talata 11 hanggang 14. At ito, yamang nakilala ang panahon, na gayo'y kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ang lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating sakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mainhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito, mga minamahal, and do this, knowing the time, that now is the high time to awake out of sleep. Itong araw na to, panahon na, oras na tayo po'y magising sa ating pagkatulog. Natutulog ba kayo? Gising. Gising. For now, our salvation is nearer than when we first believe. Ang ating kaligtasan ay napakalapit na kaysa noon pa na ating pinaniwalaan. The night is far spent, ang gabi lumipas na. The day is at hand, ang araw ay nandito na. Therefore, let us cast off the works of darkness. Iwaksin na po natin yung gawa ng kadiliman, and let us put on the armor of light. Isakbit na natin, isuklob natin kung sa Bisaya, yung armor of light. Ano yon? Armas ng kaliwanagan. Amen? Amen? Para mabuhay ang ating panampalataya, mga minamahal, we have to let us put on the armor of light. Our Christ Jesus is the light of our salvation. Kailangan na dito palagi sa puso natin. We have to let us put on the armor of light. Pag mayroon kang armor, may sandata ka ng kaliwanagan, dahil ang kaliwanagan wala ibang ating malapros Kristo, mga minal, kaya mo iwaksi, talikuran ang gawa ng kadiliman na tinutokso ka, binibira ka, papunta sa kasalanan. Kaya ang demonyo kumikilos ngayon sa ating kapanahunan, mga minamahal. Ngunit kung palagi sa puso mo yung armas, mga sandata ng kaliwanagan, ang Panginoon nagliliwanag sa puso mo, kailanman hindi ka magapi ng kaaway, palagi kang gising, hindi ka mapatulog ng kaaway, palagi ka revive. Palagi ka gising sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang ating beloved mahal na pastor, Mama Dir, hindi ko makalimutan. Brad, huwag kang magpahina-hina maglingkod sa Diyos. Huwag kang magtamad magpupuri sa Diyos. Kaya yung kaaway, kumikilos. 24 hours, 24/7, hindi siya natutulog. Tayo natutulog tayo, pero yung kaaway, hindi natutulog. Kaya tulog ka na nga, panaginipin ka pa ng masama. Amen ba? Amen. The purpose of the devil is to throw down the faith of every Christian.
babagsakin niya, wawasakin niya ang panampalataya, ang kainitan ng paglingkod ng mga Kristiyano. Wala siyang ibang ginagawa kundi wawasakin. Wawasakin ang panampalataya ng mga Kristiyano. Because Satan came to this earth to kill. Papatayin tayo. To steal, na nakawin yung panampalataya natin at kainitan sa Diyos, and to destroy our lives. Sisirain, wawasakin ang ating buhay na mainit na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mark my word. Ngayon, anniversary, kaya nag-anniversary tayo. We spend much money and effort na nag-anniversary para magkaroon tayo ng banding spiritual. Sama-sama tayo magkaroon ng revival para mabuhay, magising ang ating panampalataya. Dapat sa ngayon, sa araw na to, yung ating naramdaman ng revival, naramdaman ng kasiyahan, kagalakan, na balik ang presensya sa puso natin, manatiliin po natin, let us to put on the whole armor of light in our life. Huwag natin babayaan na tayo mag-api ng kaaway, manghina, manglamig po tayo. Panatiliin natin yan until the day na come sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating papalan na paglaom, walang iba ang pagbalik ng ating mahal na Panginoon. There's only one hope. There's only one hope, that blessed hope, the appearing of our great God and Savior Christ in the air. Babalik ang ating mahal na Panginoon. Isa lang ating pag-asa, pagbalik ng Panginoon. When the trumpet will sound with the shout of the archangel. Yung mga patay na naunang Kristiyano sa libingan, sila po'y magising, pabuhay muli. And the dead will rise up. Marvel not that the grave will open, and the dead will rise up first. And we shall alive and remain. Tayo na buhay na natili, tayo po'y ay lilipad sa lapaap. And we shall alive and remain will be caught up. Inatawag na rapture. Sa Bisaya, lalin. Sakgawon tayo. Will be caught up. The Lord in the air. The Lord bring us here. Dalhin tayo sa alapaap. Doon dating sunduin ang ating mahal na Panginoon, and we be with the Lord forever and forevermore. Ngayon, kung hindi ka handa, hindi ka mainit na Kristiyano, gumagawa pa ka ng kasalanan, balik-balik sa sanlibutan, balik-balik sa kainaan, tulog palagi panampalataya nyo, painahina kayo, pagbalik ng Panginoon, with the last of God, katapusan ng tinutun, budyong ng Panginoon, voice of God, hindi ka makarinig. Hindi ka makarinig ng wake-up call ng Panginoon. Gising sa pagkatawag. I'm sorry to tell you, maiwan ka sa lupa, magdusa, maghirap ka. Gayon, mainit, lagay natin, 47 degrees o 50 degrees, yung init ng Middle East, pumunta na sa Pilipinas. Hindi na basta-basta. Pero sabihin ko sa inyo, hindi pa po yan yung init. Hindi pa po yan. Sabi ng Biblia, makita nyo yung signs and wonders, kahirapan, drought, pestilence, famine, in diverse places, mga earthquake, lahat makita mo, wars and rumors of wars, brothers against brothers, may kaguluhan, mga floods, mga lahat, maraming nangyari, mga lindol. Sabi mo na, hindi pa yan ang katapusan ng mundo. That is only the beginning of sorrow. Umpisa pa lang ng kalungkutan ng tao sa buong daigdig. And that is the end, not yet the end. Hindi pa po yan. Kaya tayong Kristiyano, kahit maghirap man tayo sa lupa, iba-ibang pagsubok na mating sa buhay natin, patuloy tayo. Patuloy. Patuloy. Patuloy! Continuous and continuity in serving the Lord. Dahil may pangako ang Diyos sa ating buhay. In the moment, in the twinkling of an eye, when we hear the last sound of the trumpet, with the shout and the voice of the archangel,
Tayong gising, tayong mga gising, tayong mga buhay naglilingkod, handa palagi, gumagawa ng katwiran, kabanalan, may takot sa Diyos, may katapatan, sinsinidad, maglingkod sa Panginoon. Sila tayong lahat, madala pagbalik ng ating mahal na Panginoon. And we be with the Lord forever and forevermore. Hindi biro yung paglilingkod sa Diyos. That's why, our beloved pastor, binuhis ang buhay. He went to Talipa Hulo. He fasted 40 days. He offered something. Why? Just because of love of the gospel of salvation. Kaya gusto niya maligtas yung mga hostages. The same time, pati yung mga Muslim rebel, gusto niya maligtas, makarinig ng tunay ng Ebanghelyo. Hindi siya natakot mamatay. He's willing to die for the gospel, for the service to the Lord. Dahil bakit? Napatunayan natin, dearly beloved pastor, nga ang Diyos natin buhay na pinaglingkuran. Yun ang dinala nila sa atin na Ebanghelyo. Lalo na tayo, taga Surigao. Dito ang marka ng kaligtasan. Dito nagmumula yung propeta. Dapat tayo, we have to triple our efforts in serving the Lord. Magsumikap. Maglingkod. Sabi dito, Apostle Paul sound the alarm to let us know that the enemy is near. Kaya sound ni Apostol Pablo ang alarm para palalahanan ang mga Kristiyano na alam niya ng demonyo malapit na. Ang kaguluhan sa buong daigdig, ang kahirapan, lahat, grabe ang nangyari sa buong mundo. Ang tao lang pakialam, mga minamahal, kaya dapat magkaroon ng wake-up call for the church. Magising ang lahat. As urgent today, urgent ang araw na to. Mga minamahal na dapat tayong lahat. Umpisang araw na to, don't forget this day. Until sa patuloy paglingkod sa Diyos, manatili, ngagising ka sa iyong pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. It's time us to clean up. Panahon na maglinis na tayo ng ating sarili. Amen? Amen? Romans 13:13, pakibasa. It is also time to clean up. Panahon na ngayon nga maglinis tayo ng ating mga sarili. Romans 13:13. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanata 13, ang talatay 13. Magsilakad tayong manginhin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Praise the Lord. Palakpakan na. Narinig nyo ba?